God's 7 promises in the book of Malachi. Dear God, thank you for the privilege of worship. Thank you, Lord, for filling our hearts with healing, with power, with joy, with happiness, with love, and with repentance whenever needed. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming spiritual leader. Kayo po ang aming muog, kayo ang aming sandalan, kayo, Lord, yung aming anchor. You give us a sense of permanence, sense of stability. And we praise you, Lord, for who you are in our lives. Right now, may you speak powerfully to us. Paalala niyo po sa amin ang mga magaganda niyong pangako. Mga pangako na hindi lang para sa isang specific time and place, but for all people who will obey you, for all people who hear your word. Dalangin namin, Panginoon, salita mo ang maging pagkain namin ngayon. Enable us, Lord, to see you, to hold your hand, to hear your voice through your word that we will hear. Powerfully be present, O God, in our lives. Patuloy niyo po kaming linisin, patawarin kami sa aming mga kasalanan, gawin kaming karapat-dapat na makinig na iyong salita. Ayon na lang sa iyong pagpapatawad at paglilinis, at ayon sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, as you teach us today, we pray that you're going to protect us from evil men, from evil spirits, and that the same protection will be extended to our loved ones who are not here with us right now. Enable us, O God, to hear you and to obey you. At kung merong hadlang na anuman para kami makinig, mga nararamdaman sa katawan, mga iniisip, alalahanin, mga problema, all this, O God, we surrender at the feet of your Son, Jesus. And we ask you, Lord, fill us with your presence. Be the speaker. Use your servant only as your instrument. And as you speak, O God, may you accomplish your holy purpose. Lead us unto greater godliness. In the name of Christ, your Son, we pray. Amen. What are God's 7 promises that are good for people today to review? First of all, He promised His people's reconciliation with Him. Ipinangako ng Diyos ang pakikipagbalikan niya sa tao kung ang tao ay makikipagbalikan sa Kanya. Sabi po sa Malachi 3:7, "Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty." Laging ganyan ang nangyayari sa tao. Lalayo sa Diyos, pagkatapos makakadama ng kung ano-ano mga sakit, mga hirap, mga alalahanin, maraming mga bagay na wala sa lugar, mga pagpapalang hindi dumarating, matatauhan ng tao, magsisisi, babalik sa Diyos, at pagkatapos pag pinagpala uli, makakalimot na naman, paikot-ikot na lang. Hindi dapat ganun. Pero kung magkaganon pa man, ang pwede po natin ipagpasalamat sa Diyos, hindi siya nagsasawang magpatawad. Ang kanya lang sinasabi, bumalik kayo sa akin, at ako'y makikipagbalikan sa inyo. His people are the first to turn away, so they have to be the first to initiate the reconciliation, the first to return. Sabi po ng Panginoon at isinusumbat niya sa kanyang bayan sa Malachi 3:7, "Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them." At ito ang pinagmumulan nung sinasabi niyang, "Return to me and I will return to you." Panahon pa ng mga ninuno nyo, ganyan na kayo. Kinakalimutan ninyo ang aking mga utos, tinatalikuran nyo ang ating mga usapan, ang ating mga covenants, kaya tuloy napapahamak kayo. Sa atin pong buhay ngayon, have we turned away from God? Tayo ba ay may mga sariling pagtalikod, paglayo sa Diyos? Ganun pa rin ang katotohanan. Sinasabi pa rin ng Panginoon, "Return to me, and I will return to you." It's a beautiful promise. Lalo po nating mapapahalagahan ng promise na yan kung naranasan nyo na kayo'y nakipagkasira sa inyong boyfriend o girlfriend, o nagkahiwalay kayong mag-asawa, nagkalayo ang loob ninyo magkapatid o magpinsan o magkaibigan, pagkatapos gusto mo nang bumalik sa kanya, naisip nyo na kailangan nyo talaga siya, o mali kayo, o talagang dapat makipagbalikan, tas ayaw na niyang bumalik sa inyo. Yung gustong-gusto nyo makipagbalikan pero ayaw niya, mahirap yon. Kaya dapat natin tingnan ngayon yung sinasabi ng Panginoon na, "Return to me, and I will return to you." Napakabait ng Diyos. Ang pakikipagbalikan niya sa atin ay laging nakasalalay lang sa atin. Hindi yung katulad ng tao na sabihin mo, gusto ko nang bumalik sa kanya, pero tanggapin pa kaya ako? Hindi ka sure.
Kasi hindi mo alam kung mahal ka pa. Kung sobra nang nasaktan o nagalit na ayaw na talaga sa'yo. Pero ang Diyos, lagi tayong mahal. Kahit tayo hindi ka mahal-mahal. Lagi niya tayong gustong makasama kahit madalas tayo'y lumalayo sa Kanya. Kaya nasa sa ating kamay kung magkakaroon ng pakikipagbalikan sa Diyos. At malinaw na malinaw ang pangako niya. Sabi niya, return to me. As a consequence, I will return to you. There's a door that's always wide open for people who like to return to God. Kung ano man po, malaki man o maliit ang hakbang ng paglayo natin sa Diyos, bumalik tayo sapagkat siya'y handang makipagbalikan. Magandang pangako. Another promise of God in Malachi is abundant blessings. Hindi lang basta blessings, abundant blessings. Pagpapala at marami, mayaman na pagpapala. You know, the turning away of God's people concerned actually the tithes, yung ikapo. Ang tinutukoy ng Diyos dito na pagtalikod sa Kanya ng bayan, bagamat maraming paraan ng pagtalikod, pero ang talagang tinutukoy sa Malakay ay yung paglimot ng tao sa usapan, sa covenant, that people are going to tithe to the Lord. Kaya sa Malakay 3:7-9, but you ask, how are we to return? Kasi sabi ng Diyos, return to me and I will return to you. Ang tanong, how are we to return? Biglang sabi ng Diyos, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Yun palang isinasakdal ng Diyos laban doon sa mga tao, pagtalikod sa kanilang tungkulin to give their tithe to the Lord. And the turning away was about, and the cause of the curse was the tithe. Kaya may sumpa, kaya nagkalayo, dahil ang tao hindi tumutupad sa kanyang dapat gawin na magdala ng kanyang ikapo ng lahat ng kanyang kabuhayan sa Panginoon. Malakay 3:10, sabi ni Lord, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will have no room enough for it. So ito po yung kakambal ng pangako. Sabi niya, I'm going to give you abundant blessings, but you have to return to me. And the people say, how are we going to return to you? And the Lord says, well, stop robbing me. Are we robbing you? And the Lord says, yes, the whole nation of you is cursed because you are robbing me, because you are not surrendering your tithe. And the Lord says, the moment you do this, blessings will flow into your life. At hinamon ng Diyos ang tao, subukan nyo ako. Ang tanong, ang tagal-tagal ng inutos tong tithe na to, hindi pa ba yan nabura? Is this command and teaching still valid? Dahil ang mga pinagbabasihan po nito, yung pangkatanda-tandaan pang mga panahon, sa Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belong to, church, the Lord. It is holy to the Lord. Banal sa Panginoon. Hindi natin lubos na naintindihan yan. Banal sa Panginoon yung tithe. Sabi niya, ikasampu ng lahat ng bunga ng kahoy, ikasampu ng lahat ng hayop, ikasampu ng lahat ng kabuhayan na ibinibigay sa inyo ng Diyos, ay ibabalik. Hindi yan sa inyo. Kanya yon. Kaya ang tawag doon sa hindi nagtatithe ay thief. Sabi ni Lord, you are robbing me. Totoo pa kaya ang pangako na yan? Totoo pa ba ang utos na yan o naiba na yan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 5:17-18, 1,000 taon bago na ibigay yung mga unang utos, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. So walang iniba ang Panginoon. Sabi niya, hindi ako dumating para burahin ang mga naiutos na, para ibahin yan. Nandito ako para isakatuparan ng lahat. At sabi niya, hanggang kawakas-wakasan ng mundo, wala ni isang pudlit, isang tuldok, isang pagkaliit-liit na bahagi ng naisulat na ang maiiba. Dapat ang lahat ay sundin.
Kumisan, pinaglalaban kasi ng mga scholar yung Old Testament at New Testament. Sasabihin nila, Old Testament yung tithing, New Testament na ngayon na iba na yan. The Old Testament and the New Testament division is artificial. There is really no such thing. Reference lang yan ng mga tao para madaling tandaan. Alin ba yung mga Old Testament times and books? Ano ba yung mga New Testament? You know why there's really no difference? Because whenever the Lord Jesus Christ, who was and who ministered during New Testament times, whenever He referred to Scripture, He really meant Old Testament. Pag sinabi ni Lord, nasusulat, sinabi niya, according to the Scriptures, anong kanya pong tinutukoy? Old Testament na alam natin. Kasi nung ang Panginoon ay naglalakad pa dito sa ibabaw ng lupa, wala pang New Testament na nasusulat. So anong dire-refer niya na Scriptures? Di old. Kaya hindi niyo pwedeng sabing old na yan, luma na yan, hindi na yan pwede. Kasi ang Panginoon, lahat ng quotation niya galing sa old. Kaya hindi dapat pinagsasabong ang Old and New Testament, kundi dapat silang pinagsasama, tinitingnan yung napakaganda nilang pagsasama, at isasakatuparan natin ang kanilang mga katuruan. Sa katunayan, kung gusto ng mga iba na bigyan ng emphasis ang New Testament over the Old, the Lord teaches people to give everything. Yun ang New Testament. So sabi siguro ng iba, balik na lang tayo sa Old. At least buti sa Old, tithe lang, 10 lang. Pero ang Lord, kita nyo nung purihin niya po yung babaeng balo, na ubod na ng hirap, pero nung naghulog siya ng kanyang offering doon sa box, inilagay niya lahat, hindi lang tithe, lahat. Pinigil po ba siya ng Panginoon? Dahil sabihin, kawawa naman to, mahirap naman ito, balo naman, exempted na. Yan ang iniisip kasi nung iba eh. No, ang Panginoon na napakabuti, hindi niya pinigil. Sa Mark 12:43-44, calling His disciples to Him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in, how much, church? Everything. All she had to live on. So kung sasabihin nyo, New Testament na tayo ngayon, sige, di everything. Dali-dali siguro magbabalik ka ng lahat, di Old Testament na lang, joke only. Kung tutuusin, ang Panginoon sanang mabait, sasabihin niya doon sa babaeng balo, exempted na po kayo, inang. Wala naman kayong hanap buhay eh. Hindi naman kayo mayaman. Hayaan nyo na lang yung mga mayaman na magbigay. Kayo exempted. No. Hindi niya ipinwera ang mahirap na babaeng ito sa pagbibigay. Hindi lang ng tithe, ng lahat-lahat. You know why not? Because the Lord uses what we give Him as multiplier of what He gives to us in return. Na kung anong ibinibigay mo, may ibibigay sana sa iyo ang Panginoon, bibigyan kanya ng 1, may nakahandang ibigay sa iyo ang Lord, 1 peso. Pero nung nagbigay ka ng 10 pesos, yun ang gagawing multiplier, naging biglang, 10 ang ibabalik sa iyo kasi times 10 eh. Nagbigay ka ng 20, naging times 20. Kaya tuwang-tuwa si Lord na yung mahirap na babae gave in everything because the Lord is going to give back everything to her. Yun ang multiplier. Kung 1 lang ang binigay mo, 1 yung nakalaan sa'yo ng Panginoon, 1 times 1, 1 pa rin. Can you imagine if you do not give? The Lord likes to give you 10 million. Ipagpalagay na, the Lord likes to give you 40 million. Nakahanda. Nagbigay ka, 0. 40 million times 0 is 0. Kaya yung akala nila, mauutak sila ba? Kung mautak ako dyan, tuwing offering, nasa banyo ako. Diba? Nagtutulog-tulugan ako. Hindi ako talaga tumitingin. Masama ang tingin ko dun sa may babaeng may daladalang basket na yan. 0. Kasi yung offering natin, yun ang ginagamit na pang-multiply. That's why the Lord wants us to give more. Do you think gusto tayong hututan ng Diyos? Hindi niya kailangan, mayaman siya. Pero gustong-gusto niya magbigay. But God in His infinite wisdom has so dimmed that we have to participate in this giving and receiving system. Kaya hindi niya pinigil yung balo. Sabi niya, give the full tithe and I'm going to bless you abundantly. Meron po kaya tayong kasama ngayon, could you be wondering why, despite great efforts, you do not prosper? Baka ito na yung key. Blessing na narinig nyo ng mabuti ngayon.
Baka kahit anong trabaho ang gawin mo, kahit anong katinuan ang gawin mo sa buhay, anong produksyon, wala rin ang ending. Kumisan pati sarili mong kamag-anak, inuutakan mo at dinadaya mo. Kumisan pati sarili mong mahal sa buhay, nararanasan na natin na pagsamantalahan ng kanilang kumisan mga kamangmangan. Tapos wala pa rin ang ending. Baka ito ang problema. You might not be faithful when it comes to tithing. Could you be under the Malachi curse? Marami po mga preachers, they are shy to teach this because they think, baka sabihin ng mga nakikinig, ayan, sinabi ko na nga ba, negosyo ang relihiyon. Ayan, sinabi ko na nga ba, racket yan. But if we powerfully teach John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life, we should also powerfully teach Malachi 3:10, because both are from the pages of the Bible. Both come from the mouth of God. Ibig sabihin, pareho natin kailangan yan. Kung ang Panginoon ay may ibinibigay, meron din siyang kinukuha, meron din siyang hinihingi. Kailangan pareho nating alam yan. Another promise of God, which is very important. Protection from pests. Protection from impoverishing pests. Protection from frustration in production and productivity. Napakarami na po nating nakita, mga pamilyang tuwang-tuwa, wow, ang puno namin ng mangga, ang daming bulaklak. Tapos biglang isang ulan, laglag lahat ang bulaklak. Tuwang-tuwa ang isang magsasaka, ang dami-dami niyang aanihin. Sinalakay siya ng mga insekto. Hindi pa naaani, nawala na. Tuwang-tuwa ang isang magsasaka, malapit na siyang umani, 1 week na lang, yung palay, pwede na, hinog na. Biglang bumagyo. Nalipol ang kanyang tanim. Natabunan ng lahar. Nadaanan ng baha. Maraming pwedeng dilubyo na mangyari. Heto, may production na lamang, mag-e-export na lamang, biglang magpapalit ng exchange rate. Malulugi ang negosyo. Ang daming ganyan na. Alam niyo po ang pangako ng Panginoon sa mga faithful daw na bumabalik sa Kanya vis-a-vis tithing? Malachi 3:11. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Sabi niya, kung matapat kayo, babantayan ko inyong mga pananim, pipigilin kong salakayin niya ng mga salot at mga peste. Hahawakan ko ang mga tangkay ng mga bunga ng inyong mga punong kahoy, hindi sila malalaglag bago ang tamang panahon. Is anything too hard for the Lord? Kung gusto Kanyang i-bless, walang makakapigil sa Kanya. Pero kapatid, kung ayaw Kanyang i-bless, wala rin makakapilit sa Kanya. Kaya ang dapat ginagawa natin, yung ikinalulugod ng Diyos, tapos gagawin natin what is humanly possible, then we know that prosperity cannot be too far behind. Can you be prosperous in this country that is full of problems, full of poverty? Yes. Kita nyo, ang dami-daming ang patuloy na yumayaman dito sa Pilipinas. Maraming ang mga foreigner dumadating dito na halos walang damit, kundi yung suot lang nila. Matapos ang kanilang hard work, mabibless ni Lord ang ginagawa nila, umaasenso. Nakita nyo sa Egypt noon, dumilim ng ubod ng dilim, pero doon sa Goshen, doon sa district where the people of God live, may liwanag. Dumating ang salot ng kamatayan, the angel of death, namatay ang lahat ng mga panganay sa bawat bahay ng mga Egyptian, exempted ang mga bahay ng mga anak ng Diyos. Kahit anong hirap, kahit anong dilim, pag pinagpala ka ng Diyos, kaya niyang gawin. Pero ang tanong nakikipagbalikan ba tayo sa Kanya para mapagpala? Doon uli babalik yan When the Lord blesses, the blessing will be so obvious that people will know that you are blessed. Sa Malachi 3:12, bilang resulta ng pagpapala ng Diyos sa nakikipagbalikan sa Kanya, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Sasabihin iba, Pastor, ano po bang pwedeng magawa para sa kabila ng hirap ng buhay ay makatawid tayo? Magkaroon po kami ng makakain.
ng mga pangtusto sa aming mga pangangailangan. Ano po ba ang lahat ng pwedeng gawin? Well, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin. Gamitin mo ang talentong ibinigay sa iyo ng Diyos. Magpakasipag ka. Subalit huwag mong kakalimutan, be faithful with your tithes and offerings. Because the blessing that the Lord promised is actually intertwined with that faithfulness. Sasabihin ba, ang hirap na nga po ng buhay, magta-tithe pa ako, di lalong nawalan na. Sige, di subukan mo. Hirap ka na nga pala, iinisin mo pa ang Diyos. Anong laban mo? Kaya kung natutuwa sa'yo ang Diyos, yun ang kailangan natin sa buhay. Pero hindi lang yung matuwa siya, tas ang tamad-tamad mo, dahil hindi naman siya natutuwa sa tamad. We do everything we can. We strive, we work hard, and we are faithful to the Lord when it comes to this covenant of tithing. Could your efforts in making a living, in making wealth, be lacking divine protection? Pwedeng yan ang problema eh. Could you always be failing, always being visited by pests and calamity and disaster? Review your tithing habits. That's important. Pag lagi tayong kinakapos, laging kulang at kulang, mag-review tayo. Hindi po konti ang mga taong nagpapatotoo na hindi nila nauunawaan, pero bakit ganon? Pag matapat sila sa area na ito ng kanilang buhay, bakit ganon? Lumuluwag ang kanilang buhay. Yung hindi pa nakakasubok, kailangang subukan. Yung nakasubok na, yun ang talaga nagpapatuloy. Yan ang talagang alam na alam nila that it really works. Another promise of God in Malachi is salvation from destruction, exemption from calamity. Malachi 3:14, you have said it is futile to serve God. No? This is the ungodly people's slander against God. At ayaw na ayaw ng Diyos sa ito. Galit siya dito sa mga taong nagre-reklamo, nagsasabing, wala namang kwenta maglingkod sa Diyos. Sayang, nasayang ang panahon ko, naglingkod ako, wala naman nangyari. Kung kailan pa ako nag-Bible study at saka pa ako minalas. Kung kailan pa kami naging Christian at saka pa kami nasunugan. Yung mga nagsasabing gano'n, sabi ni Lord, that is very wicked of you to say. Anong akala mo? Napapahama ka dahil lumapit ka sa akin? Pero sa Malachi 3:16, then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. So, anong nagiging nangyayari dito? Yung mga tao na sa usapan nila, they glorify God. Nadidinig ng Diyos at inire-record ang mga sinasabi ng kanilang labi. And godly people's conversations are heard and recorded. And therefore, this promise, Malachi 3:17-18. Pagdating daw ng mga sigalot, ng mga gulo, ng mga kalamidad, sabi ni Lord, they, meaning the people who talk well of God, who are faithful to God, they will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I make up my treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Yun ang ipinangako ng Diyos. Hindi niya ipapasali sa mga dilubyo na darating at nakatakda yung mga anak na matapat sa Kanya na maglingkod. Those who serve God, especially through tithing, which is really the context of Malachi, will be spared from this specific type of calamity. And those who serve God will be given distinction. Kahit kailan, hindi sayang ang paglilingkod sa Diyos. Hindi sayang ang katapatan sa Diyos. Hindi sayang na mamalagi sa piling ng Diyos. There's a great distinction for service and for tithing. Parang napakalaking bagay talaga ito sa Diyos. Kung hindi man natin nauunawa, sundin na lang. Pero ang maganda, sikaping unawain. Bakit mahalaga ito sa Diyos? Sapagkat ito, nagiging sukatan ng katapatan natin. Sukatan ng pagiging masunurin. At ito ang pinagbabasihan niya ng pagbabalik sa atin ng maraming pagpapala. Another promise of God is honor. Rising and healing in times of great calamity. Mga kapatid, kung tayo'y matapat sa Panginoon,
nabubuhay tayong may katapatan at pag-ibig sa Diyos at sinusunod natin ang Kanyang mga alituntunin, huwag niyong pangambahan ang mga darating na panahon. Huwag niyong pangambahan yung mga dilubyong sinasabing mga pagputok ng bulkan, mga earthquake, mga tidal wave, mga tsunami. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kilala niya kung sino ang ililigtas niya. Kilala niya, alam niya ang record ng mga tao. Huwag tayong mabuhay sa pangamba. At walang lugar na mapanganib pagkasama mo ang Diyos. Safety is not the absence of danger. It is the presence of God. At alam din naman natin, kahit na mga anak ng Diyos noon, hindi ba matatapat na mga anak ng Diyos, nakain din talaga ng mga leon, ipinapakain ng mga Romans. Marami mga nagbabasa ng Bible nung mga Dark Ages, pinapatay ng simbahan. Hindi naman kung maka-Diyos ka, na-exempt ka rin sa mga ganyang bagay. Di ba? Kasi, the sun shines on both the godly and the ungodly. And the rain falls on both the wicked and the good. Pero ang mahalaga, sa puso mo, alam mo at kilala mo ang Diyos at kilala Kanya, kayo na lang nag-uusap, ano man ang mangyari sa katawan mo. Kasi hindi ka man lumubog sa tsunami, hindi ka man kainin ng lupa, hindi ka man putakan ng bulkan, kung minsan nabilaukan ka lang, namamatay ka rin. Alam nga naman, di ka mamatay. Ang mahalaga lang, yung kalooban ng Diyos ang maganap sa atin. At ang Panginoon, alam niya kung paano niya tayo itatrato. Ang mahalaga ay alamin natin kung paano natin siya itatrato. Kung paano tayo magiging masunurin sa Kanya. At problema na niya yon kasi siya ang Diyos. Huwag nating problemahin ang di naman natin kayang lutasin. Ang problemahin natin, sundin yung kayang-kaya naman nating sundin ng mga iniuutos ng Diyos. So, sa Malakay 4:1-2, surely the day is coming. It will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble. And that day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them. But for you, who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings. Sabi niya, huwag kayong maglumihanan, huwag kayong magtaka. Darating talaga ang mga panahon na yan, nakatakda. Pero kayo na may takot at paggalang sa aking pangalan, parang araw na sisikat ang lahat-lahat para sa inyo. Magkakaroon ng paggagamot at paggaling ng inyong mga karamdaman at magkakaroon ng restoration sa inyong lahat. Problema ng Diyos ang detalye. Ang sundin natin ang Kanyang salita. Another promise of God is victory and vindication from our enemies. Actually ito, pag binasa niyo po yung buong teksto, vindication from the wicked, from the ungodly, from the people who are making an issue out of tithing. Yung mga nangangantsaw, yung mga nanlilibak, yung mga nagagalit, ito actually yung vindication against them. Malakay 4:2-3. And you will go out and leap like calves released from the stall. Then you will trample down the wicked. They will be ashes under the soles of your feet on the day when I do these things, says the Lord Almighty. Sabi niya, para kayong mga nakawala sa koral, magiging kayong masaya pagdating ng panahon na yon. Kaya huwag niyong katakutan yung panahon na yon. Ang matatakot lang dapat doon yung hindi makadiyos. Pero kayong mga makadiyos, para kayong biglang nakawala. Sabing ganon. At tatapakan nyo ang mga abo nila sapagkat sila'y susunugin pag dumating ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. At isa pa pong kanyang pangako sa Malakay is guide and guidance. The Lord was going to give His godly and obedient people a guide and very powerful guidance. Sa Malakay 4:5-6, see, I will send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Sabi niya, dahil kayo'y masunurin sa akin, bago man dumating ang mga panahon na ito na tinutukoy natin, padadalhan ko kayo ng magtuturo sa inyo. Padadalhan ko kayo ng katuruan, higit sa lahat ng magtuturo. Siyempre yung Elijah can be a symbol now. But the Lord says, I'm going to send you someone
that will turn your hearts around. Ang mga tatay na hindi na nila mahal ang kanilang mga anak at naglimutan na sila, mamahalin nila muli. Ang mga anak na lumimot sa magulang, aalahanin nila muli ang kanilang magulang. In other words, there will be restoration of the heart. There will be restoration of relationships. This is what is in store for people who obey God. Napakarami niyang ipinangako na may kinalaman lahat sa tithing. 7 nga ang pinag-aralan natin ngayon. Marami pa yung iba. Obedient servants, obedient tithers are given their Elijahs, their guides, their guidance. And even in our case today, brothers and sisters, kung kayo po masunod rin sa Panginoon, lalo sa area na ito ng pinag-uusapan, mag-isip-isip kayo. Kilalanin ninyo at pasalamatan ang mga Elijah na ipinadala sa inyo. Nagtuturo, nagbubukas ng ating isip, nagbibigay sa atin ng pagkabuo bilang tao sapagkat sinira tayo ng kasalanan. The Lord says, I'm going to give you your Elijah. You will be restored. And because you are obedient, you are blessed and you will be restored, what will happen? You will be more obedient. And when you become more obedient, you will be blessed all the more. That's why the more will have more. And those who have less will have less and less and less. The Lord echoed this in Matthew 13:12. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. Of course, this having and not having is directly related with obedience to God. Sabi, obedient na yan, bine-bless tuloy. At dahil nabe-bless sa kanyang obedience, lalong ginaganahang maging obedient, lalong nabe-bless. Lalong na-bless, lalong naging obedient, lalong naging obedient, lalong na-bless. Sabi, pero alam niya, yung disobedient, wala yung matatanggap. At dahil walang natatanggap, lalong walang gana mag-obey. Lalong sasabihin, be practical, wala na nga ako, susunod pa. So hindi siya susunod, lalong mawawalan siya ng gana, kaya palubog siya ng palubog. It is important to have realization. Magkaroon ng kaliwanagan or enlightenment so that you reverse the trend, you get out of the cycle and reverse the trend. What is your trend, brothers and sisters? Ano po ang trend ng buhay nyo ngayon? Palubog o paahon? Huwag na kayong sumagot. Sagutin nyo ang Diyos. Paasenso ba kayo o paatras? Sa lahat-lahat. Sa spirito, sa emosyon, sa buhay pamilya, sa pananalapi, sa karunungan. Kasi kung kayo paasenso ng paasenso at kayo makadiyos, lalo kayong ginaganahang maging makadiyos. Liban na lang dumating si Satanas na sa pag-asenso nyo, kayo'y kanyang ligawan at kayo'y kanyang bulagin at lasingin at makalimot kayo sa Diyos. Kayo mga umaasenso na nakakalimot sa Diyos, ano nangyayari? Umaatras muli. Sapagkat masakit man ang pag-atras, kadalasan sa pag-atras lang tayo nagkakaroon ng panahon at puwang para makipagbalikan sa Diyos. Kaya blessing din yung pag-atras kung ito'y nagiging paraan para tayo magising, para tayo magbagong loob at manumbalik sa Diyos. Then dahil nanumbalik ka, magkakaroon ka na ngayon uli ng pag-asenso, at pagka yung pag-asenso mo na yan, ginamit mo sa kabutihan at para na naman sa Diyos, lalo ka niya i-bless, lalo ka nga asenso. May trend ang buhay. Kaya gusto ko pong suriin natin ang buhay natin ngayon kung saan patungo, pababa o pataas. Kasi kung pababa, alam natin ang dapat natin gawin. Mag-review. Ano ang di ko ginawang tama? Bakit ako pababa? At kung tayo'y pataas, hindi ko mapataas, tama ang ginagawa. Kumisan pinapadama ka pala ni Satanas. Para lalo kang ganahan ng ganahan sa mali mong ginagawa dahil yumayaman ka. Hindi po ko mo pataas, ibig sabihin pagyaman, ha? May mga pataas na ibig sabihin, humihirap ka pa nga kumisan, para yung pala, ma-purify ka. Hindi ibig sabihin ng pagtaas material lamang. Pero kung talagang tunay tayong pinagpapala ng Diyos, kasama dapat yung material. Liban na lang sa mga limitadong periods of time na dinidisiplina pala tayo, may itinuturo o may ipinapatanggal na bad habit. But generally speaking, you should say, if God is blessing you, kasama dapat yung material blessing. Dahil ang Diyos ay mabuti.
Alangan nilikha niya ang papaya para pagkaitan ng kanyang mga anak at ang kakain lang ng papaya ay yung mga hindi maka-Diyos. Alangan namang nilikha niya ang mabubuting bagay para ang mga anak niya hindi magkaroon at ang mga magkaroon pa yung anak ng kadiliman. Kaya mahalaga po mga kapatid, lagi mag-review. This is one great challenge I like to leave with you today. Paki-identify nyo kung saan patungo ang inyong buhay ngayon. Sabi nyo, kung itong trend na nangyayari, pag nagpatuloy pa itong mga nangyayaring ito sa aking buhay, papalubog ba ako o papaahon? At malaman lang natin yon, alam na natin kung anong susunod na hakbang para magawa natin ang tama. Hindi inaalintana ng Panginoon na yung wala, alisan pa. Tandaan nyo, sabi, yung wala na, babawasan pa. Hindi niya inaalintana na ipatuka sa ahas ang mga tao. Yung iba kasi sabihin, mabait ang Diyos. Anong ibig sabihin sa'yo ng kabaitan? Magiging siyang konsentidor? No, ang mga anghel sa langit ay naghimagsik sa Diyos, ay pinatalsik lahat. Kaya yan ang naging mga demonyo. Nung si Adan at si Eva ay hindi sumuway, sa utos ng Diyos, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos para sa kanila, pero hindi nila sinunod. One single fruit. Can you imagine? Ang daming puno, ang daming bungang kahoy, isa lang pinagbawal. Sana palampasin na lang, isa lang naman eh. No, hindi pinalampas. No, ang mundo'y nagkasala, inilubog ng Diyos ang buong mundo sa baha. Isang pamilya lang ang itinira. Ang buong lungsod ng Sodom ay pinaulanan ng apoy at ng asupre. Ang mga Israelitang matitigas ang ulo at reklamo ng reklamo, pinasalakay niya sa ahas at tinuklaw lahat at nangamatay ang matitigas ang ulo. Yung sobrang lumalaban kay Moses, bumuka ang lupa at nilunok sila ng buhay. Magdahan-dahan kayo sa pakikitungo sa Diyos. Alam niyang magparusa. Pero alam din niyang magbigay ng gantimpala. Sa katunayan, ayaw naman niyang gawing magparusa. Kaya lang, God is a God of justice. Wala siyang choice. Because justice must see that the evil is punished. Because that's what justice is all about. And because God is just, don't ask Him to be unjust by exempting you from punishment. Kasi magiging konsentidor na siya at hindi na siya magiging makatarungang Diyos. Nakita niyo po si Lady Liberty sa gisag ng katarungan. May piring ang mata, ibig sabihin walang sinisino. May timbangan sa isang kamay, titimbang-timbangin ka at may espada sa isang kamay. Pag mali ang timbang, taga ang inabot mo. Yun ang ibig sabihin ng justice. And God is God of justice. Huwag tayo namimilit sa Diyos, huwag naman po kayo magpaka-Diyos. Anong ibig mo sabihin, anak? Huwag niyo naman akong parusahan kasi may kasalanan ako. Please be unjust. Actually, that's what you ask for. Kaya ang gawin na lang natin yung dapat gawin, maging masunurin. Sundin ang kalooban niya. Napakahalaga na nagbibigay ang Diyos ng guide and guidance, teachers and counselors to the godly. Because the godly will even become more godly. And in the end, they will become more blessed. Dapat po nating pag-aralan ito. And together, you will benefit from the book of Malachi. Brothers and sisters, let's avoid poverty. Let's avoid failure or disaster. Hindi pagpapala na maging maralita. Nagiging pagpapala lang karalitaan at kahirapan kung ito yung magagamit na instrumento para tayo linisin, panandalian, para tayo ituwid. Pero hindi pwedeng buong buhay, maralita ka, tapos sasabihin mo, itong gusto ng Diyos. No, God wants you prosperous. God doesn't want you poor. Tinuturo kasi na maraming relihiyon ay
Napakalaking katangiang maging mahirap. Magtiis ka, anak, may awa ang Diyos. Yan ay pangbangag ng relihiyon sa mga tao para patuloy nila mapagsamantalahan ang mga tao, mapasunod, mahut-hutan ang mga tao. Pero ang itinuturo ng Biblia, God wants you prosperous. Yan ang pangako ng Malakay 3. God doesn't want you poor. But remember, you have to be faithful to God. You have to be faithful so you will attract blessings. Attract blessings, not curses, not punishment. Kailangan para tayong magnet ng blessings. Well, spirituality is not only and always about material blessings. Spirituality is also about material blessings at some degrees. Hindi naman tayo yung extreme na magpaka-spiritual ka para kayo yumaman at guminhawa. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin ng espiritualidad. Pero hindi naman ibig sabihin kung spiritual ka, tatalikod ka na sa lahat ng posibilidad ng pagginhawa. Dapat nandun ka sa middle. Sabi po ni Solomon, a wise man will avoid all extremes. Hindi ka naman extreme na puro prosperity ang hinahabol mo sa Diyos. Pero hindi ka naman extreme na puro poverty ang akala mo ay laman ng pagiging spiritual. God likes us to have a balanced life. Kumusta po ang buhay natin, mga kapatid? Alin sa mga promises ng Diyos na ito ang kailangan natin ngayon na maklaim sa ating buhay? Alin sa kanyang mga katuruan ang dapat nating sundin? Diyos naming Ama, nagpapasalamat kami sa inyong mga paalala sa amin. Salamat po sa Book of Malakay na napakalinaw, hindi na kailangan pa ng theologian para maintindihan. Salamat at napakalinaw ng pagtuturo nyo na kung kami babalik sa inyo, kayo makikipagbalikan sa amin. Subalit, ang paraan ng pakikipagbalikan ay sumunod sa inyong mga alituntunin. Lalong-lalo pa nga sa pinagtatakhan namin, Lord, na subject na ito na tithe, na obviously is very important to you. Turuan niyo po kami, Panginoon, na pahalagahan kung ano yung mahalaga sa inyo. At nasa ganoon tayo'y tumibok sa iisang puso. Magkaroon ng iisang hangarin at magkaroon ng pagkakaisa kami sa inyo, Panginoon. Ituro niyo sa amin, Panginoon, kung alin sa mga promises na ito ang na-enjoy na namin, salamat po. At kung alin ang hindi pa, kung gayon ituro niyo po sa amin kung anong dapat namin gawin sa buhay. Nawa, Panginoon, kung meron man kayo na pagtalikod at pag-alis sa aming buhay dahil sa sarili namin mga kasalanan, makita niyong nakikipagbalikan kami para matupad ang pangako niyo na kayo din ay babalik sa amin. Mga kapatid, kung meron man malaki o maliit na posibilidad na may bahagi ng buhay natin na hindi binebless ng Panginoon, mga project natin, ginagawa natin, emosyon natin, relasyon natin sa tao, isuko natin yun sa Kanya ngayon. Hingin natin yung blessing. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Makiisa. At kung merong dapat isuko, isuko. Kung may pasyang dapat gawin ng pagsunod, gawin. Maiksi ang buhay. Hindi dapat sayangin. We cannot live life wasting time. We were created by God for good works that He has prepared in advance for us to do. But if our relationship with God is not well, is not okay,
Many blessings cannot come our way. In fact, curses can come our way. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa panalangin. Kayo rin ang makakagawa, Panginoon, sa aming puso. Inihahain namin sa inyo aming puso. Gusto naming magkaroon ng malambot na puso sa iyong harapan, Panginoon. Subalit kung kailangan ng isang himala mula sa inyo, kayo mismo, Panginoon, hihiling namin, soften our hearts. Open our eyes, open our ears. Lalong-lalo sa mga taong iniisip na wala siyang kulang, wala siyang atraso sa inyo, maaaring ito isang spiritual blindness. Because no one is perfect. So Lord, open our eyes. Make us realize. Teach us. Because we like to receive your blessings. We like to give you delight and to honor you with our lives. Magbulay-bulay tayo sandali, mga kapatid. Yan ang pinakamabuting paraan ng pagtugon sa mga paalala ng Diyos. Manahimik, mag-isip, pakinggan ang tinig ng Espiritu kung merong nais ituwid sa ating buhay. At para sa bawat bagay na tama, magandang nasa buhay na natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat maging yon, pagpapala din niya. Tayo'y panandali ang manahimik at pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoon.